Kabanata 136 hanggang 140. Sa ilalim ng mga pangyayari noon, kung maaari mong patayin ang Crystal Bear ng walang pinsala, kung gayon, sa sitwasyon ninyong tatlo, kahit na humarap ka sa isang grupo ng mga asol na lobo, magkakaroon ka ng pagkakataong makalusot, at hindi mo kailangang isakripisyo ni Guyu at Xe ang iyong sarili. Ang kanilang mga sakripisyo ay dahil sa iyo. Ang boses ni Wu Changkong ay tila malamig sa pandinig ni Tang Wulan. Hindi niya akalain na ganito pala talaga ang ipinagmamalaki niyang labanan. Oo. Kung ito ay isang tunay na larangan ng digmaan, dahil sa aking sariling mga pagkakamali, ang buong koponan ay babagsak, at lahat ng mga kasamahan sa koponan ay mamamatay para sa kanilang sarili. Maaari ba itong maging isang tagumpay? Mahina na sinabi ni Wu Changkong, kaya, sa susunod, kailangan mong palakasin ang iyong pangunawa at pag-aaral ng mga kaluluwang hayop. Huwag isipin na ang mga kaluluwang hayop ay bihira na ngayon, at ang ganitong uri ng pag-aaral ay walang silbi. Sa kabaligtaran, ang pag-unawa sa mga katangian ng mga kaluluwang hayop ay mabuti para sa iyo. Ang hinaharap na paglilinang ay magiging malaking pakinabang. Ayon sa pananaliksik, 70% ng mga kakayahan ng kaluluwa ng mga dating may kakayahang kaluluwa ay pag-aari ng mga dating kaluluwang may kakayahan. Ang Soul Beast ay katumbas ng pag-alam ng higit patungkol sa iyong mga kakumpetensya kasabay nito, magbibigay daan din ito sa iyo na mabuhay ng mas matagal sa lugar na nakatuon sa mga nangungunang powerhouse. Dapat ay napagtanto muna na kung mas matagal kang magpumilit sa platform ng pag-akyat, mas malaki ang mga benepisyong makukuha mo. Sa makatuwid, malayo pa ang iyong lalakbayin. Ang saya na dinala ni Tang Wulan dahil sa pagsulong ng kaluluwa ay nawala, oo. Dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman, nasaktan nila ang kanilang mga kasama. Nang maisip niya ito, may hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Si Guyu at Xe ay namatay para sa kanilang sarili. Ang nilalaman ng umaga na ito ay magsasalita tungkol sa mga espiritong hayop na nakilala mo kahapon, at ang kanilang mga kakayahan at kakaiba sa iba't ibang antas ng paglilinang. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Biglang nanlamig si Tang Wulan, at hindi namamalayang tumingin sa gilid, nakitang tumango si Guyu sa kanyang sarili. Isang patak ng yelong tubig ang dumausdas pababa sa kanyang leeg, dahilan upang siya ay nanginginig ng gusto, at siya ay ganap na nagising. Salamat. Mahinang sabi ni Tang Wulan kay Guyu. Bakit mo sinasabi sa akin? Iniangat ni Xe ang kanyang ulo. Pagkatapos ng paglalakbay patungo sa Spirit Ascension Platform, ang pag-aaral ng 5 tao ay masigasig na naging kasing seryoso gaya ng nadagdagan nila ang mga kakayahan ng espiritu noon. Hindi na kailangang hikayatin ni Wu Changkong ang anuman. Maging si Zhang Yangzi ay bumitiw sa kanyang puot sa 3 tao ni Tang Wulan, at ang 5 ay nagsimulang mag-aral ng mabuti at magsanay ng mabuti. Sa gabi, nagsimulang subukan ni Tang Wulan na makipagtulungan kay Wang Jingxi sa pagsasanay, gamit ang asul na pilak na damo bilang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Oo naman, ang epekto ay mas mahusay kaysa sa pagsasanay ng mag-isa. Si Wang Jingxi ay nakinabang, at si Tang Wulan ay nakinabang din ng malaki. Kasabay ng ebolusyon ng kaluluwa, ang bilis ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay halatang tumalon ng malaki mula sa dati. Gayunpaman, dahil hindi pa rin maliit ang orihinal na agwat sa antas ng kapangyarihan ng espiritu, hindi makatutuhanang gustong makahabol ng ilang sandali. Ang pagiging abala ay nakakaramdam ng kasiyahan sa mga tao, kahit na si Tang Wulan mismo. Mag-aral at magsanay. Nang dumating ang lingguhang holiday, pumunta siya sa Blacksmiths Association para mag-aral ng forging kasama si Mu Chen. Si Mu Chen, na karaniwang mukhang napakabait, ay nagpakita ng kanyang matigas na bahagi pagkatapos maging isang guro, na mas mahigpit pa kaysa sa orihinal na Ming Tian. Kadalasan pagkatapos ng isang araw ng pagpapanday at pag-aaral, ang antas ng pagkapagod ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa paaralan. Ngunit malinaw din niyang naramdaman na sa ilalim ng pagtuturo ni Mu Chen, ang kanyang panday ay nagsimulang dahan-daang bumuti. Ang paraan ni Mu Chen sa pagtuturo sa kanya sa pag-forging ay hindi gaanong naiiba sa paraan ni Mantian, at hindi niya sinimulang ituro si Tang Wulan tungkol sa espiritual na pagpapanday, ngunit nagbigay ng napakahigpit na patnubay sa kanyang pundasyon. Kahit na may kaunting pagkakaiba, hayaan siyang ulitin ito ng maraming beses hanggang sa ito ay perpekto. Perpekto ang pundasyon. Ito ay tila walang gaanong pakinabang kay Tang Wulan, na isa ng 3rd level na panday, at si Tang Wulan mismo ay nakadama ng ganoon noong una. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buwan, pagkatapos mag-aral kasama si Mu Chen ng 4 na beses, nabigla si Tang Wulan nang malaman niya na nang makumplito niya ang 1000 forging na gawain ng 3rd level blacksmith, ang kanyang bilis ay halos 10% na mas mataas kaysa karaniwan. Sa patuloy na pagpapanday, unti-unti niyang naunawaan ang kahalagahan ng pagwawasto sa pundasyon. Ang pinakamahalagang punto ay upang maiwasan ang walang kwentang trabaho hanggat maaari. Sa madaling salita, kung ang isang martilyo ay nahulog, kung ito ay nahulog sa tamang punto, ang epekto ay magiging isa. Pagkatapos, kung ito ay lumihis ng kaunti, ang epekto ay hihina lamang pagkatapos, at hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang pagpipino. Gayunpaman, gaano karaming mga martilyo ang nahuhulog sa 1,000 forging? Kung ang bawat martilyo ay lubos na tumpak,
natural na mapapabuti nito ang epekto ng forging, sa gayon ay makatipid ng oras. Nang sabihin ni Tang Wulan kay Mu Chen ang kanyang nararamdaman, ngumiti si Mu Chen sa unang pagkakataon pagkatapos niyang maging kanyang sariling disipulo, at sinabi sa kanya na ang pagkakaiba sa pagitan ni Chen Duan ay nasa parehong metal na ginamit ni Chen Duan. Ang mas maliit ang bilang ng mga martilyo at ang bilang ng mga bits, nangangahulugan ito na ang kalidad ng Chenwan ay mas mataas, na nangangahulugan na ang Chenwan's forge ay mas malakas. Sa ganitong pag-unawa, si Tang Wulan ay naging mas matulungin sa kanyang pag-aaral. Ang pagpasok sa Ascension Platform isang beses sa isang linggo ay naging sa pilitinding kurso para sa unang baitang zero na klase. Sa susunod na pagpasok, nagsimulang maging maingat ang 5 Tang Wulan, at nang makatagpo sila ng mga Soul Beast, maingat silang nakipaglaro sa isa't isa. Gayunpaman, sa platform ng pag-akyat, ang hindi pagiging maingat ay tiyak na makakakuha ng pinakamaraming benepisyo, dahil napakahalaga ng swerte. Kapag nakatagpo ka ng isang kalaban na imposibleng lumaban pa rin, madali kang matatanggal. Nang makapasok na si Tang Wulan sa Spirit Ascension Platform, nakatagpo kaagad siya ng 1,000 taong gulang na Soul Beast na napakabilis. Bagamat mabilis siyang nakareact, nataman siya ng malakas ng kalaban bago niya hinawakan ang kalaban at kinailangang i-teleport. Lumabas ka. Sa isang iglap, malapit na ang pagtatapos ng unang semestre ng unang baitang. Teacher Wu, kailangan ba nating kunin ang huling pagsusulit? Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Nagulat din ang 4 sa klase. Walang alinlangan na para sa kanila, ang mga huling pagsusulit sa unang taon ay walang kabuluhan. Hindi ito kay abangan. Bagamat 3 buwan pa lang ang zero shift mula nang itatag ito, ramdam nilang 5 na sila ay muling isinilang sa nakalipas na 3 buwan. Naabot na ngayon ni Guyu ang 19 na antas ng pick, at isang hakbang na lang ang kulang para makapasok sa 20 antas. Naabot din ni Tang Wulan ang 15th level pick, hindi kalayuan sa 16th level. Sa loob lamang ng kalahating taon, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay napunta mula sa unang 11 antas hanggang malapit sa 16 na antas. Bago pumasok sa East Sea Academy, hindi man lang maisip ni Tang Wulan. Higit sa lahat, ang kanilang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay bumuti. Ang karanasan ng platform ng pag-akyat ay hindi walang kabuluhan, at ang presyon ng platform ng pag-akyat ay naruroon, at kadalasan sila ay nagsusumikap sa kanilang paglilinang. Ang bawat isa ay umabot sa 10 taong gulang ng sunod-sunod. 10 taong gulang na mga bata ay maaaring magkaroon ng kanilang aktwal na kakayahan sa labanan, ito ay hindi bihira na 2 salita ay maaaring ipaliwanag. Napakalaki ng puhunan ni Din Yuzin sa Zero Class, at lahat ng kagamitan sa pagtuturo ay ang pinaka-advanced, kasama ang malaking puhunan sa pagpapataas ng Spirit Platform, ito ay lumikha ng hitsura ng maliliit na halimaw na ito. Kailangan itong gawin. Mahinahong sinabi ni Wu Changkong, kailangan mong kumuha ng 2 subject para sa iyong huling pagsusulit. Ang unang subject ay ang Ascension Platform. Ascension Platform. Sa 3 buwan, 11 beses na nakapasok ang lahat sa Spirit Ascension Platform. Mula sa unang pagkataranta hanggang sa kasalukuyang pamilyar, sa tuwing sila ay papasok, hanggat hindi sila maswerte, maaari silang mabuhay kahit na higit sa 1 oras. Pinakamarami, mayroong tala ng higit sa 3 oras na kaligtasan, na itinago ni XEXE. Sa paglipas ng panahon, mas naramdaman nila ang mga benepisyong hatid ng aktwal na labanan sa Spirit Ascension Platform, maging ito ay ang aplikasyon ng mga kasanayan sa kaluluwa, aktwal na mga kasanayan sa pakikipaglaban, at iba pa. Sila ay lubos na umunlad. Sa makatuwid, ngayon ay sinimulan na nilang mapagtanto ang mga benepisyo ng Ascension Platform, at ang pagkakataong makapasok minsan sa 1 linggo ang partikular nilang inaabangan. Kailangan mong manatili sa platform ng pag-akyat ng 1 oras, kahit na pumasa ka sa huling pagsusulit. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na sa pagkakataong ito ay papasok ka sa platform ng pag-akyat para sa mga kaguluhan. Nagtatakang tanong ni XEXE, Guru, ano ang ibig sabihin ng Riot of Ascension Platform? Hindi pa niya narinig ang pahayag na ito, ngunit ito ay parang isang espesyal na estado ng platform ng pag-akyat. Tumingin din si Tang Wulan at ang 3 pa kay Wu Changkong na may pagtataka. Ang Spirit Ascension Platform ay may malaking epekto sa kanilang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang nagkakagulong Spirit Ascension Platform. Sinabi ni Wu Changkong, ang Spirit Ascension Platform ay may 2 panahon ng riot bawat taon. Sa una ay sanhi ito ng panloob na kawalang tatag ng enerhiya na ginagamit sa pagbuo ng Spirit Ascension Platform. Nang maglaon, sa pagunlad ng teknolohiya, ang riot period ng Spirit Ascension Platform ay nakontrol at ito ay naging espesyal na kalikasan. Sa panahon ng riot, ang mga espiritong hayop sa loob ng Spirit Ascension Platform. Lalo na at ang bawat aktibong bilang ay tataas. Papasok na ang panahon ng kaguluhan, mayroong 300 lugar para makapasok ang 18 Tianzo sa pagkakataong ito, maaari kang makakuha ng 5 sa 300 lugar na ito, ang akademya ay gumastos ng maraming pera upang hikayatin ang Donghai Spirit Pagoda. Sa panahon ng riot, ang platform ng pag-akyat ay maaaring pasukin ng grupo-grupo, ngunit hindi hihigit sa 7 tao. Kayong 5 ay ayos lang, at kayo ay direktang i-teleport ng magkasama.
Ito ang oras upang subukan ang inyong sama-samang pagtutulungan. Tandaan, sa loob nito, hindi mo nagagawa lamang na makatagpo ka ng isang kaluluwang hayop, o maaari kang makatagpo ng iba pang mga Soul Master na pumasok dito. Para sa iyo, dahil sila, pagkatapos ng rahunot ay mapanganib. Ang oras ng pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan ay magiging 100 beses na mas mahaba, ibig sabihin, kailangan mo ng 100 segundo para mapatay mo ang isang kaluluwang hayop at masipsip ang espiritual na kapangyarihan nito sa prosesong ito, ang natitirang espiritual na kapangyarihan ay mawawala. Sinabi ni Zhang Yangzi, sa madaling salita, maaaring makuha ng iba ang ating kaluluwang hayop na espiritual na kapangyarihan, at maaari rin nating makuha ang iba. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, kung may tiwala ka, syempre maaari kang manghuli ng iba, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang pinakamataas na limitasyon ng pagpasok para sa pangunahing espiritual na platform ng pag-akyat ay ang rurok ng ikatlong ring. Kung gusto mong pumasok sa platform ng pag-akyat sa panahon ng kaguluhan, ang pangangailangan na magbayad ay napakalaki, kaya maraming mga spirit master ay nagsusugal lamang ng isang beses kapag naabot nila ang tuktok ng ikatlong singsing, kaya't mas maraming espiritu ang haharapin nila, upang malaman kung ano ang espiritong haharapin nila, upang mas marami kang mapatay na espiritu. Ang kalaban ay magiging napakalakas. Sinabi ni Tang Wulan, Guro, huwag mag-alala, aasa kami sa sama-samang lakas. Matagal nang bumuti ang relasyon ni Zhang Yangzi sa lahat. Kung tutuusin, lahat sila ay mga teenager, kaya paano sila magtatanam ng sama ng loob? Lalo na kapag papalapit na ang relasyon nina Tang Wulan at Wang Jingxi. Sa tulong ni Tang Wulan, ang espiritu ng kapangyarihan ni Wang Jingxi ay tumaas ng hanggang 2 antas sa loob ng 3 buwan, umabot sa 23 antas, Zhang Yangzi 22, at XCXC 22 lamang. Pagkatapos ng 3 araw, pumasok sa platform ng pag-akyat. Ang 3 araw na ito ay magbibigay sa iyo ng bakasyon. Maaari kang magpahinga at maghanda. May bakasyon. Mula nang pumasok sa zero shift, bukod sa nakagawiyang holiday na 1 araw sa 1 linggo, wala pang dagdag na holiday. Ito ay isang 3 araw na bakasyon. Nanguna sina XCXC at Zhang Yangzi sa pagpalakpak. Nag-isip din ang mukha ni Tang Wulan, ano ang dapat niyang gawin sa 3 araw na ito. 3 araw na lang, at parang hindi pa sapat para durugan ang baril. Pagkatapos ng klase, sabay-sabay na naglakad ang lahat papunta sa dormitoryo. Wulan, ano ang gagawin mo nitong 3 araw? Bakit hindi tayo lumabas at maglaro? Nakangiting sabi ni XCXC. Pumunta upang maglaro. Ano ang laruin? Pinunasan ni Zhang Yangzi ang kanyang ulo. Inilibot ni XCXC ang kanyang mga mata, hindi ko na sinabi sa iyo muli. Tumawa si Zhang Yangzi, I'll be a treat, pwede ba? Kunin mo ako. Sinabi ni XCXC, maaari pa ring isaalang-alang iyon. Siya nga pala, bigla kong naalala ang isang bagay. Ngayon, sinabi ni Teacher Wu na ang aming huling pagsusulit ay may 2 proyekto, at ito ay isa lamang para sa espiritual na plataporma. Ano ang isa pang proyekto? Hulaan mo. Lahat ay nag-isip tungkol dito, at umiling ng walang laman. Mapait na ngumiti si Wang Jingxi, ang Riot Ascension Platform, ito ay talagang magandang pagkakataon para sa atin na mag-improve, ngunit tila masyadong maaga. Nabalitaan ko na noon na ang Riot Ascension Platform ay lubhang mapagkompetensya. Noong panahong iyon, wala sa loob. Anumang pabor ay masasabi. Pagkatapos ng lahat, walang maraming pagkakataon para sa mga kaluluwa na umunlad. Sinabi ni Tang Wulan, marami na tayong pagkakataon na makapasok sa Spirit Ascension Platform, at ang kolehiyo ay nagbayad ng malaking halaga para sa ating promosyon. Sa tingin ko, ito ay upang bigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng Spirit Ascension Platform hanggang sa milenyo bago magtapos sa Junior Department. Nakalkula mo na ba ang iyong Soul Cultivation Base? Nang marinig ang sinabi niya, sabay na tumigil ang 4. Ang kaluluwa ay umunlad sa 1,000 taon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang 1,000 taong espiritu, ang 1,000 taong singsing ng espiritu, at ito ang una. Kung ang unang kaluluwa ay 1,000 taong gulang, maaari itong magbigay ng 3 mga kakayahan ng kaluluwa, na maaaring mag-save ng mental na kapangyarihan sa isang malaking lawak. Sa hinaharap, kung magsasama ka ng isa pang 1,000 taon na kaluluwa ng kaluluwa, maaari mong linangin ang hindi bababa sa ika-6 na singsing ng hindi nababahala tungkol sa walang singsing na kaluluwa. Ang isa sa mga pinakamalaking problema na naghihigpit sa pag-unlad ng mga Soul Master sa mas mataas na antas ay ang bilang ng mga kaluluwa. Mayroong matinding kaibahan sa kakayahan ng espiritu ng tao na dalhin ang kaluluwa. Kung ang espiritual na kapangyarihan ay hindi malinang, ang pagsasanib ng kaluluwa ay tiyak na mabibigo. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ni Wu Changkong ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Umaasa sa karanasan ng pagsipsip at pagsasama-sama ng mga kaluluwa sa loob ng libu-libong taon, ang mga pangunahing organisasyon ng Panginoon ng Kaluluwa ay pinag-isang inilabas ang mga kaugnay na antas ng mga Panginoon ng Kaluluwa at ang bilang ng mga kaluluwa na inangkop sa pagsipsip 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang kaharian ng espiritual na elemento ay ang simula ng pagkakaisa at lahat ng bagay ay nababago.
Ang bawat tao ay may espiritual na kapangyarihan ng espiritual na elementong kaharian mula sa kapanganakan, na siya ring pinakapangunahing espiritual na kapangyarihan. Ang espiritual na kapangyarihan ng kaharian ng Lingyuan ay maaaring magdala ng dilaw, kabilang ang mga espiritu sa ibaba ng dilaw. Lingtong estado, isip at espiritu, maabot ang isip, maabot ang espiritual na estado, ang espiritual na kapangyarihan kontrol ay nagsisimula upang simulan, tunay na kontrolin ang espiritual na kapangyarihan ng isa para sa sariling paggamit, na may kakayahang magdala ng dalawang dilaw na espiritu o isang purple na espiritu. Ang kaharian ng dagat ng espiritu, ang kaluluwa ay parang dagat, malawak at walang hanggan. Ang espiritual na kapangyarihan ay tunay na umabot sa isang mataas na antas, ang batayan para sa pagiging isang malakas na tao, ito man ay isang pinnacle mecha master o isang pinnacle soul master, ito ay kinakailangan para sa espiritual na kapangyarihan upang maabot ang antas na ito. Maaari itong magdala ng mas mababa sa 5 dilaw na kaluluwa, o 3 purple na kaluluwa at isang itim na kaluluwa. Lingyuan Realm, tulad ng kailaliman tulad ng isang bilangguan, asul pababa sa dilaw na bukal, pataas sa mahirap na asul at pababa sa dilaw na bukal, ang mga iniisip ng lahat ng bagay ay bumalik sa puso, ang pinakamataas na espiritual na kapangyarihan ay ang pundasyon ng maalamat na kaluluwa, na maaaring isama sa anumang antas ng mga kaluluwa. Ang mga kahel at pulang kaluluwa ay maaari lamang pagsamahin sa isa, sa kaso ng pagkakaroon ng alinman sa dalawang espiritong ito, ang kakayahang pagsamahin ng iba pang mga espiritu ay katumbas ng kaharian ng dagat ng mga espiritu. Kung walang pula at orange na mga kaluluwa, ang pinakamataas na limitasyon ng mga kaluluwa ng iba pang mga antas ay 5, ngunit ang antas ay hindi limitado. Karaniwan, ang Lingyuan Realm ay ang limitasyon na ng mga tao. Ang espiritual na kaharian, ay bumubuo ng sarili nitong kaharian. Ang pagkuha ng kaluluwa bilang pinagmumulan, pagkuha ng espiritual na kahulugan bilang lugar, ito ay bumubuo ng sarili nitong mundo, isang mundo ng isip at espiritu. Sa loob ng pinakamataas na limitasyon ng espiritual na kapangyarihan, anumang antas at anumang bilang ng mga kaluluwa ay maaaring pagsamahin, ang theoretical na pinakamataas na limitasyon ay siyam, ang maalamat na unang henerasyon ng Spirit Tower, ang kaluluwa ang tagapagtatag, maalamat na kapangyarihan, si Lingbing Daoluo ay umabot sa antas na ito. Banal na pinagmulan kaharian, espiritual na kamalayan transforms ang mga Diyos, ang simula ng Yuan Dinastya ay nagsisimula. Ang espiritual na kamalayan ay nagiging kaluluwa, at ang espiritual na kapangyarihan ay nagiging kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ang mundo ng mga Diyos. Sa antas na ito, maaari kang sumilip sa mundo ng mga Diyos, at kapag ang iyong espiritual na kapangyarihan ay umabot sa pangunahing antas ng Diyos, maaari ka nang tawaging isang demigod. God slander that only. Para sa isang soul master, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging ang unang 4 na kaharian ng espiritual na kapangyarihan ang makabuluhan. Kung tungkol sa espiritual na kaharian at sa banal na kaharian ng pinagmulan, iyon ang kaharian na tanging ang dalisay na espiritual na katangian ng mga Panginoon ng Espiritu ang maaaring ituloy. Ang kaharian ng Lingyuan ay likas, at hindi mahirap linangin hanggang sa 100 punto ng espiritual na kapangyarihan sa kaharian ng Lingtong. Gayunpaman, mula sa Lingtong Realm hanggang sa Linghai Realm, mayroong isang puwang na parang bangin, at karamihan sa mga Soul Master ay hindi maabot ito sa kanilang buhay. Ang Linghai Realm ay nangangailangan ng 500 mental na kapangyarihan. Ang Lingyuan Realm ay nangangailangan ng 5,000 mental na kapangyarihan. Ang espiritual na kaharian ay nangangailangan ng 20,000 mental na kapangyarihan. Tulad ng para sa Divine Origin Realm, aabutin ito ng sobrang nakakatakot na 50,000 mental power. May mas mataas daw na level, ang God King Realm na nasa alamat lamang, hindi yun ang level na malalaman ni Tang Wulan sa kanilang kasalukuyang kaalaman. Mula sa pananaw ng 5 first grade foremen, ang hinaharap na espiritual na kapangyarihan ni Goyu ay dapat ang pinakamadaling maabot ang Spirit Sea Realm. Kapag naabot niya ang Spirit Sea Realm, maaari niyang linangin sa 9 rings, basta't wala sa 9 na Spirit Rings ang lalampas sa 1,000 taon. Ngunit sa iba pang 4 na tao, tanging ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ang umabot sa antas ng espiritual na kapangyarihan sa kasalukuyan, at ang 3 pa ay gumagala pa rin sa antas ng espiritual na kapangyarihan, sa bingit ng paglapit at pag-abot. Gayunpaman, sa kanilang mga talento, ang problema ng pag-abot sa Psychic Realm ay hindi masyadong malaki. Kaakibat ng pagiging bata, hanggat sapat ang mga mapagkukunan ng pagtatanim, posibleng maabot ang kaharian ng dagat ng espiritu sa hinaharap. Kung ang unang Spirit Ring ay maaaring maging Purple 1,000-year level, nangangahulugan ito na maaabot nila ang Spirit Sea Realm sa hinaharap, maaaring magkaroon ng 3,000 taong Spirit, at magdagdag ng hanggang 9 na Spirit Ring, at magkaroon ng posibilidad na maabot ang may titulong Daoluo level. Siyempre, ito ay posible lamang. Sa kasaysayan ng tao, wala pang may pamagat na Daoluo na may 3,000 taon ng mga espiritu, dahil iyon ay masyadong mahina. Tulad ni Wu Zhangkong, kahit 6 na singsing pa lang niya ngayon, mayroon na siyang 10,000 taon ng espiritu. Napakalakas ng lakas na iyon. Mukhang may ganitong kahulugan ng akademya. Napalunok si Zhang Yangzi ng laway. Sabik na sabik siyang maging malakas.
Ang kanyang sariling karakter ay talagang ang uri ng tao na gustong ipakita ang kanyang sage sa harap ng mga tao, kung hindi, ito ang unang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Tang Wulan at sa iba pa. Sa larong pang-promosyon, hindi siya magiging mayabang nang hindi nakuha ang unang shot. Sinabi ni XEXE, ito ay napakaposible. Kung iyon ang kaso, iyon ay magiging mahusay. Talagang kailangan nating pahalagahan ang bawat pagkakataon upang umakyat sa plataporma. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ako maglalaro. Gusto kong pumunta sa Blacksmiths Association para magsanay muli sa mga araw na ito. Sinabi ni Gu Yu, nagninilay-nilay ako. Tiningnan ni Wang Jingxi ang tingin ni Tang Wulan na medyo malungkot, ngumiti si Tang Wulan at sinabi, Jinshi, babalik ako ngayong gabi. Ahem. Jingxi, kailan ka pa naging babae? Itinaas ni Zhang Yangzi ang kanyang kamay at hinampas si Wang Jingxi sa balikat. Ang paglilinang nina Tang Wulan at Wang Jingxi ay maaaring magkatugma sa isa't isa, alam na nilang lahat. Sumulyap si Wang Jingxi sa kanya at sinabing, kung matutulungan mo akong umunlad ng kalahating antas na higit sa normal na paglilinang sa loob ng 3 buwan, maaari rin akong maging sama ng loob mo. Wulan, susundan pa rin kita. O kung hindi, maaari ko ring piliin na pandayin ang aking pangalawang trabaho. Sa tingin mo ba ay may talento ako? Sinabi ni Tang Wulan, tungkol sa pangalawang trabaho, sa palagay ko ay mas mabuti para sa lahat na maging magkaiba hanggat maaari. Sa kasong ito, kapag nagsimula na tayong bumuo ng sarili nating sandata sa pakikipaglaban sa hinaharap, magagawa nating suportahan ang isa't isa. Sinabi ni XEXE, ito ay makatuwiran. Napagpasyahan ko talaga na ang aking pangalawang trabaho ay pagmamanupaktura ng mecha. Dahil ito ay medyo low-tech, ngunit nangangailangan ng napakahusay na mga kasanayan, sa tingin ko ito ay mas angkop para sa akin. Paano naman kayo? Sinabi ni Zhang Yangzi, hindi ko pa ito naiisip. Sinabi ni Gu Yu, baka matuto akong mag-ayos ng mecha. Gusto mong matuto ng mecha repair? Babae ka. Akala ko pipiliin mo ang mecha design. Curious na sabi ni XEXE. Mahinahong sinabi ni Gu Yu, iyon ang iniisip ng mga walang utak. Ikaw. Sige, kayong dalawa. Bumalik ka muna para magpahinga, at pagkatapos ay maghapunan. Walang magawang tumingin si Tang Wulan sa kanilang dalawa. Matagal na silang magkakilala, at madalas pa rin silang mag-away. Pagkatapos ng ilang buwang pakikipag-ugnayan, nalaman ni Tang Wulan na sa kanilang apat, sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi ang may pinakamagandang relasyon, at nagkaroon ng magandang relasyon sina XEXE at Gu Yu, ngunit mukhang mapayapa si Gu Yu sa ibabaw, ngunit may kung ano sa kanyang mga buto. This kind of undescribable sense of pride, para sa kanilang tatlo, may sarap ng distansya, pero ang ilan sa nakakatuwa ay lahat sila ay may magandang relasyon sa kanila. Lahat ay may magandang relasyon sa kanya, kaya siya ang naging moderator sa pagitan ng koponan. Nagpasalamat si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Siya ay isang congenital abolished martial soul, at ang kanyang soul power cultivation ay ang pinakamahina sa lahat, kaya ang pakiramdam sa zero class ay partikular na halata. Ang pag-aaral at paglilinang kasama ang isang pangkat ng mga henyo ay naging dahilan upang hindi siya maglakas loob kahit kaunti. Bagamat kumpara sa ibang tao, ang kanyang paglilinang ay pa rin ang pinakamabagal, ngunit ito ay mas mabilis pa rin kaysa dati. Napakahusay na inayos ni Tang Wulan ang kanyang kaisipan. Hindi niya ikinukumpara ang mga pervert na ito, kumpara lamang sa kanyang sarili. Hanggat patuloy na tumaas ang kanyang progreso, masisiyahan siya. Malapit na ang final exam, at isa itong team exam. Bilang ang pinakamahina, ngunit ang kapitan, lubos niyang nararamdaman ang mabigat na responsibilidad. Pagkatapos ng isang simpleng aktibidad pagkatapos ng hapunan, nagsimula akong magnilay. Sa sumunod na 3 araw na bakasyon ay inayos na niya ito para sa sarili habang kumakain. Kinaumagahan, tumakbong mag-isa si Tang Wulan palabas ng akademya at dumiretso sa Blacksmiths Association. Matapos bumili ang asosasyon ng ilang mga bagay, pumasok siya sa forging studio. Nagsimula ng 3 araw ng retreat forging. Umalangaw-ngaw ang tunog ng ding jingle bells sa studio, at halos walang tigil itong tumunog. Sa susunod na 3 araw, araw-araw, pumupunta si Tang Wulan dito upang isagawa ang kanyang panday. Sa gabi lamang siya babalik sa akademya na pagod ang katawan, sa pamamagitan ng asul na pilak na koneksyon sa damo at Wang Jingxi upang magnilay at magsanay. Wulan, halika dito para bisitahin. Kakatapos lang ni Tang Wulan sa pagpeke, at nakatanggap siya ng mensaheng gabay ng kaluluwa mula kay Mu Chen. Oo, guro, pagkatapos ay pupunta ako. Dumating sa guild at dumiretso sa opisina ni Mu Chen. Halos lahat ng tao sa Forging Masters Guild ay kilala ang maliit na lalaki na ito, ngunit karamihan sa kanila ay alam lang na si Tang Wulan ay isang bagong disipulo ni Pangulong Mu Chen, ngunit hindi nila alam na ang maliit na batang ito na 9 na taong gulang pa lang ay talagang maliit pa rin. Isang 3 antas na panday. Sa ilalim ng espesyal na pangangalaga ni Mu Chen, lahat ng mga gawain na gagawin ni Tang Wulan ay isinasagawa sa pamamagitan ni Shen Yu, na nagtago sa kanyang katayuan bilang isang 3 antas na panday. Ang 9 na taong gulang na 3 antas na panday ay masyadong kakilakilabot. Sinabi ni Mu Chen kay Tang Wulan na bago siya pumasok sa spiritual forging level,
hindi siya makakatanggap ng masyadong maraming interference mula sa labas ng mundo. Sa makatuwid, hindi na kailangang isuot ang blacksmith badge ni Tang Wulan. Guru. Sa sandaling pumasok si Tang Wulan sa pinto, nakita niya si Mu Chen na nakaupo sa likod ng mesa at nakatingin sa isang bagay. Halika, maupo ka. Hanggat hindi kapag nagtuturo sa kanya ng mga kasanayan sa pagpapanday, si Mu Chen ay napakaamo. Umupo si Tang Wulan sa tapat ng mesa, at binigyan siya ni Mu Chen Empire ng card. Kinuha ni Tang Wulan ang card. Ito ay isang metal card. Ang gilid na una niyang nakita ay may napakakomplikado at pinong linya. Bagamat hindi pa niya naaabot ang antas na ito, nakikita rin ni Tang Wulan na dapat ito. Isang napakabanayad na hanay ng gabay sa kaluluwa. Lumiko ito at tumingin sa kabilang panig. Sa kabilang banda, may tatlong salita na pamilyar sa kanya, Ascension Platform. Sheng Lingtai. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Tumango si Mu Chen, papasok ang Spirit Ascension Platform sa panahon ng riot sa loob ng ilang araw. Ito ang pinakamagandang oras para maranasan ito. Ito ay isang invitation card para lumahok. Bagamat ang Spirit Ascension Platform sa panahon ng riot period ay mas mapanganib at mas nakaka-stress, mayroon itong mga pagkakataon. Totoo rin ito. Go and hone, hone. Alam na ni Tang Wulan kung gaano kakaunti ang mga lugar para sa Ascension Platform sa panahon ng mga kaguluhan. Nang makita ang kalmado at maangin na hitsura ng guro, hindi niya maiwasang makaramdam ng init. Uri ng tulong. Teacher, salamat. Masyadong mahal ito. Ibigay mo kay Sister Mushi. Ibinalik ni Tang Wulan ang card. Ngumiti si Mu Chen at sinabi, meron din siya, kailangan niyo lang alagaan ang isa't isa sa loob. Sinabi ni Tang Wulan, inayos din kami ng aming kolehiyo na pumasok sa riot at umakyat sa entablado ng espiritu, na sinasabing ibibilang-bilang panghuling pagsusulit. Kaya, mayroon talaga akong lugar. Nagulat na sabi ni Mu Chen, napakataas ng sweldo ng iyong zero class. Mukhang binibigyang halaga ka ng Donghai College. Bagamat alam niya kung anong klaseng henyo ang pinasok ni Tang Wulan, nag-aalala siya sa karaniwang gawin ni Tang Wulan. Hindi gaanong pansin. Pagkatapos ng lahat, siya ay bata pa, at ang kasalukuyang pagunlad ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi masyadong mabagal. Para sa panday, hindi mahalaga kung ano ang isang martial soul, basta't ang kapangyarihan ng kaluluwa ay makakasabay. Sa hindi inaasahan, ang klase ng henyo ni Tang Wulan ay magkakaroon ng napakagandang pagtrato. Gayunpaman, hindi pa rin kinuha ni Mu Chen ang card, at ngumiti, pagkatapos ay panatilihin ito, hahanap ako ng dalawa. Isa pang entry card, maaari kang pumasok sa isa pang pagkakataon. Tutal, may 7 araw sa panahon ng kaguluhan, isang beses pa. Mas makakatulong sa iyo ang karanasan. Pumasok ng maraming beses. Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Bukas ang panahon ng kaguluhan. Bumalik ka kaagad at maghanda. Napakakalma na ng ugali mo sa mga kasama mo. Hindi ko nasasabihin sa iyo. Kung makikilala mo si Mushi, dapat mong alagaan ang isa't isa. Ay guro. Ang relasyon sa pagitan ni Tang Wulan at Mushi ay hindi kailanman naging partikular na mabuti, dahil si Mushi ay maaaring magkaroon ng pakiramdam ng pagtanggi sa kanya. Madalas sabihin ni Mushi na mas mabuti si Mu Chen kay Tang Wulan kaysa sa kanya, at siya ay lumalaban. Nagsusumikap sa forging. Ang kanyang martial spirit ay kayang kontrolin ang temperatura sa isang tiyak na lawak, ngunit si Mu Chen ay ipinasa sa parehong linya. Siya rin ay partikular na may talento sa pagpapanday at may matibay na pundasyon. Ngayon ay nagsimula na rin siyang subukang bumuo sa direksyon ng Thousand Forging. Ngunit nangangailangan ng oras upang maabot ang antas ng isang ikatlong antas na panday. Bumalik sa dormitoryo, si Tang Wulan ay hindi muna bumalik sa kanyang silid, ngunit isa-isang kumatok sa pinto. Bumalik ka, anong ginagawa mo? Binuksan ni Exi ang pinto at nakitang medyo galit si Tang Wulan. Maaari akong manatili sa akademya upang mag-practice ng boring. Pumunta ka sa aking silid at sabihin sa lahat ang isang bagay. Kumaway si Tang Wulan sa kanya at pumunta sa kabilang kwarto. Gabi na, kababalik lang ng lahat mula sa hapunan, kaya nasa dormitoryo na silang lahat, at hindi nagtagal ay tinawag na sila ni Tang Wulan sa kanilang silid. Sir Captain, ano ang tawag mo sa aming lahat? Sabi ni Zhang Yangzi na medyo nanunukso. Sinabi ni Tang Wulan, bigyan ang lahat ng isang bagay, maaari mong subukan ito ng mabilis, at kung mayroong isang bagay na hindi naaangkop, babaguhin ko ito. Gaya ng sinabi niya, naglabas siya ng isang bangkos ng mga bagay na parang metal mula sa kanyang storage ring, ayon sa pagkakasunod. Ipasa ito sa lahat. Ito ay. Nang makita ang ibinigay ni Tang Wulan, nagulat ang lahat. Iyon ay isang vest, isang metal na vest. Ang vest ay gawa sa mga piraso ng pilak na metal na kasing laki ng hinlalaki, at ang mga joint ay matalinong pinagsama-sama. Ang mas ikinagulat nila ay halatang metal vest ito na napakagaan at magaan. Medyo parang chainmail. Kung titingnang mabuti, makikita mo na may mga umuusbong na pattern ng moray sa bawat piraso ng metal, na puno ng kakaibang kapaligiran. Napakagaan, anong uri ng material ito? Curious na tanong ni Zhang Yangzi. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay isang uri ng pambihirang metal, na tinatawag na cloud titanium.
Ginamit ko ang Thousand Forging Method para pekain at linisin ang mga ito. Bagamat ito ay napakagaan, mayroon itong napakataas na tigas at tigas. Ang pag-scan, pagkuskus ng lahat ng mayroon tayo sa platform ng pag-akyat, pagsusuot nito, lahat ay maaaring magkaroon ng karagdagang garantiya. Tulala na sinabi ni Wang Jingxi, nagdadaya ba tayo? Inis na sinabi ni Zhang Yangzi, paano ito magiging panloloko? Tinatawag namin itong mas mahusay na gamitin ang pagkakataon ng yugto ng espiritual na pag-akyat sa panahon ng mga kaguluhan upang mapabuti ang ating sarili. Gaya ng sinabi niya, hinubad na niya ang kanyang Amerikana at isinuot ito kay Tang Wulan. Ang libong ito ay Peking Cloud Titanium Vest. Bagaman hindi ito magkasya ng perpekto, hindi ito nakakaapekto sa aksyon. Napakagaan nito. Jin Shi, maaari mo akong bigyan ng suntok. Sabik na sabi ni Zhang Yangzi. Oh! Sa sandaling itinaas ni Wang Jingxi ang kanyang kamay, sinuntok niya ito sa dibdib. Sa isang putok, si Zhang Yangzi ay pinalo at napaupo sa lupa. Oh, sabi ko dapat mas magaan ka. Nagreklamo si Zhang Yangzi. Mahina na sinabi ni Wang Jingxi, maaari ba itong maging epektibo kung ito ay mas magaan? Ang kapitan ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Nang matamaan kita, naramdaman ko na ang mga piraso ng sandata ay tila magkakaugnay, tulad ng pagtama sa bakal na plato. Ikaw ay talagang tinamaan ng bakal na plato. Ang aking kapangyarihan ang nagpabagsak nito, hindi pababa. Tumayo si Zhang Yangzi at hinawakan ang kanyang dibdib, oo. Walang sakit sa dibdib. Tumingin si Guyu kay Tang Wulan at sinabing, ginawa mo ba ito para sa amin sa 3 araw na ito? Oo. Para lang gumiling ng baril. Tama sina Jin Shi at Yangzi. Maaari tayong ituring na manloloko sa isang tiyak na lawak, ngunit at least masisiguro natin na ang lahat ay hindi ganoon kadaling atakihin ng spirit beast. Kailangan lang nating magpumilit sa pataas na plataporma. Sa mahabang panahon, ang mga resulta ng pagsubok ay magiging pareho, at sa parehong oras mas maraming kaluluwang hayop ang maaaring mahuli. Tiningnan ni XCXC ang Thousand Forged Cloud Titanium Vest sa kanyang kamay, at pagkatapos ay kay Tang Wulan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Pupunta pala ang lalaking ito. Bilasan mo at subukan silang lahat. Hinimok ni Tang Wulan. Sinubukan ng lahat ang mga ito ng hiwalay, at lahat sila ay okay. Bagamat walang gaanong ideya si Tang Wulan tungkol sa paggawa ng mga damit, ang medyo simpleng vests ay halos hindi pa rin pumasa sa pagsusulit. Ang piraso ni Wang Jingxi na sadyang ginawa niya ay medyo mas malaki, at sa sandaling ginamit niya ang kanyang martial spirit para hawakan ito, tama lang. Okay, yun lang. Bukas magkatrabaho tayo ng husto. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay. Si XCXC ang unang sumunod, inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang kamay, kasunod sina Wang Jingxi at Zhang Yangzi. Iniunat ni Guyu ang kanyang kamay sa ilalim ng palad ni Tang Wulan, at ang likod ng kanyang kamay ay dumampi sa kanyang palad. Sabay-sabay na sumigaw ang 5, halika na. Sa madaling araw, ang East Sea City ay natatakpan ng makapal na ambon ng tubig, na naging dahilan upang ang mga tao ay hindi makakita sa malayo, at lahat ay malabo. Ang Donghai Chuanling Pagoda, na palaging medyo desyerto tuwing weekday, ay naging partikular na masigla ngayon. Bilang isa sa 18 haligi ng langit na inorganisa ng Spirit Spreading Pagoda, isa ito sa mga pasukan sa Spirit Ascension Platform sa panahon ng mga kaguluhan. Ang isang pambungad na card mula sa Ascension Platform sa panahon ng mga kaguluhan ay pinaputok hanggang sa daan-daang libong gintong barya sa auction, at wala pa ring market para dito. Ang batch ng mga card na ito ay ninakawan bawat taon ng organisasyon ng Spirit Tower. Bagamat kakaunti ang mga taong talagang makakakumpleto sa pag-akyat dito, may pagkakataon pa rin kung tutuusin. Madaling araw, dinala ni Wu Changkung ang kanyang mga zero class na estudyante sa Donghai Spirit Pagoda. Kung pumasok ka ng maaga, mas kaunti ang pagkakataon mong makaharap ang mga kalaban. Tandaan, ang Ascension Platform sa panahon ng Riot ay ang panahon kung saan sabay-sabay na pumapasok ang pinakamaraming tao. Doon, maliban sa isa't isa, ang iba ay magkaaway. Isa lang ang kailangan mong gawin, at iyon ay, mabuhay. Ang huling pagsusulit ay naipasa. Ang hindi, mapaparusahan. Nakikinig sa payo ni Wu Changkung, kakaibang sinabi ni XCXC, Teacher Wu, ano ang parusa? Sinulyapan siya ni Wu Changkung at sinabing, kanselahin ang bakasyon. Pagkatapos ng bawat semestre, may isang buwang bakasyon. Nang marinig ang mga salitang kinansela ang bakasyon, biglang nanlaki ang mga mata ni XCXC. Matagal na niyang inaabangan ang bakasyon. Nagkatinginan ng ibang tao, ang ekspresyon lang ni Tang Wulan ang nananatiling pareho, maging si Guyu ay napakunot ang noo nang marinig ang parusa. Tara na! 5 entry card ang ibinigay, at sa pangunguna ng mga tauhan, nakarating sila sa isang pamilyar na silid. Ito ang kakayahan ng Donghai Academy. Bilang nag-iisang Intermediate Spirit Master Academy sa East Sea City, ang East Sea Academy ay lubhang maimpluwensyahan at may magandang relasyon sa Spirit Spreading Pagoda. Kung hindi, ang kota para sa pagpasok sa Spirit Ascension Platform ay hindi isang bagay na mabibili mo kung mayroon kang pera. Ang Donghai Spirit Pagoda ay espesyal na nag-set up ng mga access room para sa kanila,
at hindi normal na payagan ang mga guro na mag-monitor dito, ngunit ito ay isang espesyal na paggamot para sa kanila. Ang loob ng Spirit Ascension platform sa panahon ng mga kaguluhan ay napakadelikado. Kayong lahat ay nakapasok na sa Spirit Ascension platform ng maraming beses, at talagang naka-adapt ka na sa sitwasyon sa loob. Hindi na kita ipapaalala. Kapag masama ang pakiramdam mo, umalis ka agad sa larangan ng digmaan. Simpleng sabi ng staff. Nag-exhort ng ilang salita. Kung mas maraming beses kang pumasok sa Ascension platform, mas maliit ang posibilidad na nasa panganib ito tulad ng unang Wang Jingxi. Nakahiga ang 5 tao sa mga metal cabinet. Sa ilalim ng kontrol ng mga tauhan, ang mga metal cabinet ay sarado, at ang liwanag ay unti-unting nawawala. Magsisimula ang instrument scan at handa ng pumasok. Ang staff ay nagpasok ng 5 card sa knuckle ang puwang, at pagkatapos ay pinindot ang isang pulang button. Ito ay isang proteksyon na aparato sa panahon ng kaguluhan. Tanging ang card na ito ang maaaring gamitin upang ipasok at kontrolin ang posisyon ng pagpasok. Pansamantalang nataranta ang kamalayan, at nang magkamalay siya, mayroon ng malawak na kagubatan sa paligid niya. Ang pinakamalaking pagkakaiba mula sa dati ay sa pagkakataong ito, silang 5 ay lumitaw ng magkasama sa platform ng pag-akyat. Sariwang hangin, luntiang halaman, pamilyar ang lahat, tila walang pinagkaiba ang pagpasok sa panahon ng kapayapaan. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, pagbuo. Humakbang siya at tumayo sa unahan ng team. Nanatili si Wang Jingxi, na nakaharap ang kanyang likod sa direksyon ni Tang Wulan. Si Zhang Yangzi at Xi ay naiwan at isa sa likod. Nakaharap ang 4 sa labas, kasama si Guyu sa gitna. Ang malambot na asul na ilaw ay kumislap, na sumasakop sa 5 tao ng sabay. Ang elemento ng hangin ni Guyu ang kumokontrol dito. Bagamat hindi ito malakas, maaari din itong bawasan ang timbang ng lahat at gawing mas flexible ang lahat. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, 2 asul na pilak na damo ang nag-drill out, at ang dilaw na spirit ring ay tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang 2 asul na pilak na damo na parang mga espiritong ahas ay nakaunat, at pagkatapos ay gusto niyang walisin ang magkabilang gilid upang buksan ang mga palumpong, na nagpapakita ng isang landas. Ang aming unang layunin ay magpumilit ng 1 oras at kumpletuhin ang panghuling pagsusulit. Ang pangalawang layunin ay manghuli ng pinakamaraming soul beast hanggat maaari. Mag-ingat ang lahat. 4 na asul na pilak na damo ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa at buhol-buhol sa kanila. Ang mga baywang ng magkapareha ay itinaas upang mapadali ang pagsadyap sa oras ng panganib. Sa sandaling itinaas ni Zhang Yangzi ang kanyang kamay, ang kanyang maliit na itim na agila ay pumailanglang na sa kalangitan. Ang pagtaas ng labanan ng kanyang maliit na itim na agila ay pangalawa pa rin, at ito ay may isa sa mga pinakamalaking epekto, iyon ay, maaari itong magbahagi ng paningin. Ngunit ang maliit na itim na agila ay hindi makaalis sa kanyang katawan sa loob ng 10 metro. Ganun pa man, sa isa pang field of view, mas malayo ang makikita mo. Nang walang anumang swerte, sa sandaling pumasok sila sa Spirit Ascension platform, inilabas nilang lahat ang kanilang martial souls. Xuanling Tower Observation Room. Ngumiti ang staff kay Wu Changkong at sinabing, magaling ang ilang maliliit na lalaki. Magaling talaga si Teacher Wu sa pagsasanay. Bahagyang tumanggo si Wu Changkong at sinabing, tingnan mo ang kanilang pagganap. Siya ay palaging isang uri ng damdamin at galit, ngunit siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang mga alagad. Sa pagtingin sa kanila, hindi niya namamalayan na maiisip niya ang moto ng paaralan na ipinasa sa loob ng 20,000 taon sa lugar na iyon, ang Shrek Academy ay tumatanggap lamang ng mga halimaw, hindi ordinaryong tao. Bagamat hindi perpektong pagpapatupad ng moto ng paaralan na ito sa bawat panahon, ang moto ng paaralang ito ay lubos na naaalala at ipinagmamalaki ng bawat mag-aaral ng Shrek Academy. Hindi ko alam kung hanggang saan ang mararating ng mga batang ito. Upang maging isang halimaw, hindi lamang kailangan mong magtrabaho ng husto, ngunit kailangan mo ring magkaroon ng higit sa tao na mga talento. Sa kasalukuyan, silang 5 ay mayroon. Mula sa talent point of view, ang pinakamahusay ay walang alinlangan na si Guyu, ang kanyang espiritu ay hindi kailanman lumitaw kahit na sa mga talaan ng Spirit Spreading Pagoda at Shrek Academy. Ang kontrol ng 5 elemento ay talagang kamangha-manghang. Bagamat ang kanyang kakayahan sa espiritu ay maaari lamang mapahusay ang kanyang sariling espiritong kapangyarihan o kontrolin ang lakas ng mga elemento, ang 5 elementong kontrol ay maaari pa ring gamitin sa kombinasyon. Anong mga karagdagang kasanayan sa espiritu ang kailangan? Ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi pa nagagawa sa kanyang mga kapantay. Hindi pa banggitin na naabot niya ang Lingtong Realm sa murang edad, at ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Natatakot ako na hindi siya makapasok sa Linghai bago magtapos sa junior department sa loob ng 6 na taon. Realm, kung ito ay totoo, ito ay lilikha ng isang president sa Soul Master Realm. Ang hinaharap na pag-unlad ay mas walang limitasyon. Ang pangalawang pinakamahusay na talento ay natural na si Xi, ang Twin Martial Arts, kahit anong edad, ay isang napakabihirang magandang talento. Bagamat siya ay isang kasamang uri ng kambal na kaluluwang militar, na bahagyang naiiba sa isang purong kambal na kaluluwang militar, ang kasama ay may mga pakinabang ng pagsasama. Siguro sa hinaharap, maaari niyang
Sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay maaari lamang ituring na upper middle sa mga tuntunin ng kanilang mga personal na talento. Ang Bone Dragon King at ang Dark Magic Eagle ay hindi ang nangungunang martial arts, ngunit maaari silang magsagawa ng martial arts fusion. Kapag ang martial arts fusion skills ay maipapakita at makontrol ng perpekto, silang dalawa ng magkasama, ang pagiging epektibo ng labanan ay hindi kailanman magiging mababa sa anumang nangungunang henyo. Gayunpaman, kung ang kanilang martial soul fusion ay sa wakas ay makumplito, kailangan pa ring patuloy na obserbahan. Pagkatapos ng lahat, bago ang perpektong pagsasanib, ang martial soul fusion technique ay hindi pa ganap na naitatag. Sa wakas, si Tang Wulan na. Medyo natarante rin si Wu Changkong tungkol sa kapitan na kanyang itinalaga. Si Tang Wulan ay nagtataglay ng mga katangian na hindi taglay ng marami sa kanyang mga kapantay. Siya ay may matigas na personalidad. Bilang may-ari ng isang waste martial arts spirit, maaari siyang magsanay ng husto ng hindi pinanghihinaan ng loob. Oo, ang likas na banal na kapangyarihan ay maaaring makabawi sa kanyang sariling mga problema sa martial arts sa mababang antas. Higit sa lahat, ang kanyang martial soul ay nagmumutate pa rin, at mayroon siyang kakaibang Golden Dragon Claw at the same time. Ang kanyang kawalan ng katiyakan ay ang pinakamalakas sa lima, at kailangan din niyang patuloy na obserbahan. Kung magpapatuloy ang benign mutation ng kanyang martial arts, malamang na maging super genius siya tulad ni Guyu. Ang isang mahinahong personalidad ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang maging isang pinuno ng pangkat. Likas niyang aalagaan ang lahat ng tao sa paligid niya at magiging matapang na yumako ng responsibilidad sa mga kritikal na sandali. Ang pinakaaasam ni Wu Changkong ay ang paglaki niya, at hindi may iwasang maging isang hindi pa isinisilang na talento. Bukod dito, nakikita ni Wu Changkong mula sa Thousand Forging Silver Hammer na ginamit ni Tang Wulan na ang batang ito ay dapat ding magkaroon ng superhuman talent sa forging, at hindi na niya kailangang makipagpunyagi sa kanyang magiging assistant profession. Bagamat hindi kasing tanyag ng tatlong pangunahing propesyon ng Mecha Division ang forging, kung ito ay umabot sa level 5 o mas mataas, ito rin ang pinakamahihirap na talento sa mainland. Bagamat high-end ang disenyo at produksyon ng battle armor, ang forging ang batayan ng lahat. Kung walang sapat na mahusay na mga materyales, gaano man kahusay ang disenyo at produksyon, ang kalidad ng battle armor ay hindi makakamit ang pinakamahusay. Sana makapunta pa siya. Kung hahayaan mo ang iyong sarili na pumili ng isa sa kanilang 5 na sumali sa organisasyon, maaaring si Tang Wulan ang pinakaangkop. Si Guyu, medyo hindi niya maintindihan, ang babaeng ito ay maraming sekreto, at kailangan niya ng higit pang pagmamasid. Ginamit ni Tang Wulan ang asul na pilak na mga baging ng damo upang maingat na paghiwalayin ang mga palumpong sa kanyang harapan, na humahantong sa lahat na umusad ng dahan-dahan. Dahil sa final exam, ang pinakamahalaga sa kanila ngayon ay ang magpumilit na makipag-usap sa loob ng 1 oras. Sa makatuwid, ang pangangaso ng Soul Beast ay susunod. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makahanap ng isang medyo ligtas na lugar. Walang paggalaw ng mga kaluluwang hayop sa likuran at sa paligid ng magkabilang panig sa ngayon. Iniulat ni Zhang Yangzi. Si Tang Wulan, na naglalakad sa unahan, ay tumango, isang pilak na ilaw ang kumislap sa kanyang kaliwang kamay, at hinawakan niya ang Thousand Forging Immersion Silver Hammer, ngunit ang kanyang kanang kamay ay hindi, dahil baka hikayatin niya ang mga kuko ng gintong dragon na salubungin ang kalaban anumang oras. Sa sandaling ito, isang mahinang ungol sa harap ang biglang tumunog, at pagkatapos, isang malaking figure ang lumitaw sa harap ng 5 tao. Isa itong malaking unggoy na matangkad at malakas, na may mahinang malansang amoy na lumalabas sa katawan nito. Kulay abo-itim ang buhok nito, ngunit ang mga mata nito ay pula ng dugo at pula ng dugo. Mula nang pumasok sa Spirit Ascension Platform sa unang pagkakataon, inilaan ni Tang Wulan ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga uri ng Spirit Beast, kasama ang karanasan sa Spirit Ascension Platform, ngayon ay mas marami na siyang alam tungkol sa iba't ibang Spirit Beast kaysa dati. Masasabi niya sa isang sulyap na ito ay isang siglong gulang na gibbon na bakal. Ito ay isang humanoid soul beast na may mabilis na bilis at mahusay na lakas. Ang mga bisig ng unggoy nito ay kasing lakas ng bakal. Ang pinaka-nakakainis na bagay ay na ito ay may kasamang kasanayan sa grupo na katulad ng halo, nakakatakot. Sa sandaling tinamaan ng pananakot, ang Soul Master na may mahinang mental na kapangyarihan ay lubos na maaapektuhan, at matatalo pa sa labanan. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang daang taon na Iron Gibbon ay ang kumilos muna. Wow! Ang kaliwang kamay na Thousand Forge Immersion Silver Hammer ay halos hindi nag-atubili na ihagis, gumuhit ng parabola, at lumipad diretso sa Iron Gibbon bilang kanyang dibdib. Kasabay nito, gumawa ng malaking hakbang si Tang Wulan at sumugod. Tahimik na lumitaw ang mga gintong kaliski sa kanyang kanang braso, at agresibo siyang umatake. Kasabay nito, ang mga asul na pilak na damo ay kumalat, na nakakapit sa mga palumpong na lupa, at tahimik na nakakabit patungo sa bakal na gibbon. Nang lumipat si Tang Wulan, lumipat din si Xi. Siya ay napakabilis, at ang kanyang huli na buhok ay nauna,
at siya ay nasa likod ni Tang Wulan sa isang iglap. Hinawakan ni Tang Wulan ang asul na silver grass vine na nakatali sa kanyang baywang gamit ang kanyang kanang kamay at pamitik pataas. Ang katawan ni Xie ay nasa himpapawid na, at siya ay nasa himpapawid na may magandang rolyo, sa itaas lamang ng ulo ng daang taong gulang na Iron Gibbon. Lumilipad sa nakaraan, lumitaw ang magaan na sandang ng dragon sa kanyang palad at tinusok ang likod ng bakal na brasong unggoy. Ang mga siglong gulang na bakal na gibbon ay isang uri ng humanoid, at ang likod ng ulo nito ang susi dito. Dalawang maliliit na bowl ang apoy ang lumipad na parang mga palaso. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong may mahinang asul na liwanag sa maliliit na bowl ang apoy. Ito ay isang napaka hindi mahalata na maliit na kasanayan. Pinapabilis ng hangin ang bowl ang apoy at may lakas ng pag-atake. Hindi malakas, ngunit ang bilis ay napakabilis. Sa parehong oras na itinapon ito ni Tang Wulan, ang daang taong gulang na Iron Gibbon ay naramdaman na ng kanyang mga mata na lumiwanag, at may nasusunog na sensasyon. Sa makatuwid, hindi man lang nito nakitang bumangon si Xie mula sa himpapawid at nasa likod nito. Ang pagtutulungan ni Tang Wulan, Xie at Guo Yu ay masasabing kahanga-hanga. Hindi gumalaw sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi. Sa halip, mabilis na nagtipon ang dalawa at maingat na pinagmamasdan ang kanilang paligid. Hindi man kumpleto ang kanilang martial arts fusion skills, magiging makapangyarihan pa rin sila kung ipapakita sila sa harap ng isang makapangyarihang kalaban. Ang layunin nila ngayon ay sirain ang Reyna. Mag-ingat sa iba pang mga espiritong hayop na maaaring lumitaw. Nahaharap sa napakabilis na maliit na bola ng apoy, ang daang taong gulang na Iron Gibbon ay walang oras na itaas ang kanyang mga braso. Nakayuko lang siya at nadudurog ang mga iyon gamit ang kanyang matigas na noo, mga kislap na lumilipad kung saan-saan. Kasabay nito, ang braso ay tumawid, na nagwawali sa Thousand Forging Immersion Hammer. Sa isang putok, lumipad pabalik ang Thousand Forge Heavy Silver Hammer, ngunit nabigla rin ang daang taong gulang na Iron Gibbon. Ang martilyo na itinapon ni Tang Wulan ay tumitimbang ng higit sa 1,000 kilo, ngunit hindi ito napakadaling kunin, kahit na ito ay totoo rin sa natural na lakas. End of this chapter.